I miss you, Kat. Hello, Mama. Breaking news ito, Kathleen fans ha, kasi nominated na naman ang Kathleen, mga kasembreros, sa Lasal naman. And then ito, spotted si Ma'am Catherine na umattend pala siya ng Tatler Ball noong Sabado ng gabi, mga kasembreros. So, actually kagabi ko dapat ito i-upload, pero sabi ko gagawin ko na lang Monday, mga kasembreros, no, ang pag-upload po. So, ito nga, no, kaya pala yung naka-white siya ay post pala yung ni John Valle, mga kasembreros, na sobrang ganda ni attorney, mga kasembreros. And dito nga ay spotted siya papasok pag-arrive niya, mga kasembreros, pagdating, no, doon sa venue na kung saan ay naka-white si phenomenal box office Cinema Queen. Hinarang agad siya ng mga fans magpapirma, magpa-picture and video, pero medyo nagmamadali siya dito, no, pero hindi siya she never fails to accommodate her fans, mga kasembreros, kahit na sobrang nagmamadali. Sobrang ganda niya dito, no, elegante. Ang naalala kong outfit niya dito na white, mga kasembreros, ay nung sa premiere night talaga, no, ng Hello Love Again, mga kasembreros, na kung saan ay akay-akay siya parati at parati magkadikit sila ni phenomenal box office Cinema King. So pang mga special occasions, no, ay ito ang kanyang sinusuot, mga kasembreros. So ito yung nakita ko talaga every time na may ganito siyang suot, no, ay yung it brings me back doon sa premiere night nila, mga kasembreros. So dito na-feature na actually si Ma'am Catherine ng Tatler. So si Sir Alden din po ay na-feature na rin ito ng Tatler, no. Pareho sila, mga kasembreros. Ang Tatler po ay isang lifestyle or luxurious magazine, mga kasembreros, na Tatler Asia, no, na sobrang sikat din po, and very glamorous at saka fabulous at saka mga kilalang tao ang pinifeature nitong Tatler, no, sina Attorney Annette Gozon, sina Michelle D. So dati pa, mga kasembreros, and of course, no, noong nakaraang mga buwan ay na-feature na rin ng Tatler, mga kasembreros, sa isang article si Ma'am Catherine, mga kasembreros, no. Sabi niya dito ay kasama si Mami Min, no. Tatler, Luz Viminda Bernardo. To fans, she's a Mami Min, but to Catherine Bernardo, she's a constant source of strength and support. Through the demands of fame, her quiet presence has helped Catherine grow into a celebrated actress with grace, grit, and a grounded spirit. So yun siya, no. Tapos naka-white din si Mami Min at saka si andito, si Catherine. Pero itong picture nila, matagal na ito, no, na feature ko na ito ng mga nakaraang buwan pa, no. If I'm not mistaken, parang July pa yata ito or September, no. Hindi ko lang matandaan. Tapos sina Sir Alden din ay na-feature at that time. Hindi ko lang alam na hindi pumunta Sir Alden dito sa Tatler Ball Night, mga kasembreros. So dito ay talagang very glamorous si Ma'am Catherine, mga kasembreros, no. So nakita ko rin yung mga ibang videos kasi ng ibang fans na in-upload, no, kung kaya na confirm natin na umattend nga siya ng event na ito. So bigla, no, wala tayong ka-idea na bigla na lang umattend pala sa Ma'am Catherine ng Tatler Night Ball or Ball Night. So parang ganun, mga kasembreros, no. Parang Star Magic Ball, no, parang ganun, mga kasembreros. So Tatler Ball Night, mga kasembreros, 2025. So yun, dati sina Heart Evangelista na feature din dito, mga kasembreros, ng Tatler, no. Sina Johnny Manahan, sina Gabby Garcia, Michelle D, at marami pang iba, mga kasembreros. Sina Sanya Lopez, no, kasama dito dati, mga kasembreros, no. Sina David Licauco, si Julian San Jose na feature din pala dati, mga kasembreros. So si Ruru Madrid, no, na feature din siya, mga kasembreros. So ayun po, no, sobrang glamorous lang. And then ito na nga, breaking news ito. Ang Lasal, ikawalong Gawad Lasal ng De La Salle University, mga kasembreros, na nominated ang Kathleen. Magkasunod din naman sila, mga kasembreros. So most influential celebrity nominee sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine, mga grabe, no.
talagang hindi matapos-tapos ito mga kasembreros. So sana naman ay maten sila kapag manalo sila mga kasembreros. So, nominations pa lang po ito. Ito po ay ikawalo. Kasi nung nakaraan ay seventh, no? Seventh Dagawad Lasal Lanieta mga kasembreros. So sabi dito ay De La Salle Araneta University, the awarding ceremony for the most outstanding media communicators in the Philippines. The eighth, no, pangwalo mga kasembreros, Gawad Lasal Lanieta, most influential celebrity nominee, Catherine Bernardo, and same nomination kay Tisoy mga kasembreros. Grabe, no? Talagang talagang kaliwat kanan mga kasembreros. Hindi matapos-tapos yung kanilang nominations and awards and recognitions. Kasi nga, pag nag-explore sila mga kasembreros and habang nag-explore sila, ay kumaga pa they stand out, no, sa kani-kaniyang mga field or mga trabaho or mga projects na ginagawa mga kasembreros. So ang dami nilang ganap mga kasembreros. So kumbaga pa ay wala silang pahinga. Ang tandem na walang pahinga. Marami ng mga artista na sikat mga kasembreros, pero sila yung pinaka-in demand. Kumbaga pa sa mga gemstones or sa mga mamahaling bato, sila po ay ginto mga kasembreros, no? Bibihira at saka pag sila ang kumbaga pa nag-sign ng contract or gumawa ng project ay grabe yung talent fee. Grabe yung talent fee, pero down to earth pa rin mga kasembreros. So yun ang kanilang parehong ugali mga kasembreros, no? Talagang humble pa rin sila kahit na sila ay sobrang taas na, kumaga pa the unreachable stars na literal. Sina Ma'am Catherine at saka si Sir Alden. Pero kumaga pa they stay grounded, no? Yung kanilang paa parating nasa lupa, no? And naalala ko yung sinabi ni Daddy Bay kaya Alden na kapag nararamdaman ni Daddy Bay na parang nagyayabang ng konti si Sir Alden, check mo, baka yung paa mo umangat na sa lupa. So grabe yung disiplina. Grabe yung disiplina ni Daddy Bay. So walang duda na yung mga anak ni Daddy Bay ay mga respetado, no? Talaga magagalang at saka kumaga pa disciplined mga kasembreros. So ito yung sasabi natin na kapag tama yung pagpapalaki ng magulang maliit pa lang, ay tendency magiging good citizen sila ng society and maging na mataos of course, no, sa kanilang paligid na pagsabing Alden Richards, sobrang bait, sobrang kind, sobrang generous, no, minsan siya na lang na inaabuso. So ganun mga kasembreros, no. And same goes kay Ma'am Catherine na sabi nga niya sa mga fans niya ay wag nang patulan, no. Maging masaya tayo, wag nang patulan ang mga bashers. So pareho talaga sila ng mindset and point of view when it comes to life mga kasembreros. So Kath din lang talaga sa kalam. So hoping na manalo sila dito. Kasi kapag sinabing influential talagang sa Eduk Circle, no, kasama rin sila, Kath din, no, Dongyan, and so on mga kasembreros. So, pero dito sa La Salaneta, sana ay panalunin sila mga kasembreros, no. Tingnan natin kung attend tong dalawang to mga kasembreros. Kasi dati Sir Alden umattend siya na-vlog ko rin yon, yung suot niya dati sa La Salaneta ay parang black siya, tapos may stripe na green, parang konting konting silhouette mga kasembreros yung tawag ito, yung suot ni Sir Alden mga kasembreros nung pumunta siya at umattend ng ceremony mga kasembreros ng Gawad La Salaneta, no? So yun siya mga kasembreros. And then ito, next item natin. So yung Kathleen Shipper, no, na Facebook page, ay sabi niya, ang cute ng kanyang caption kay Ma'am Catherine. Fresh pa din kahit pawis. Tapos smiley face mga kasembreros. So referring nga kay Ma'am Catherine mga kasembreros, no, na fresh pa din si attorney kahit na pawis-pawis. Yung kumaga pa, you just woke up like this, tapos ganyan ka kaganda, ganyan ka kasariwa ganyan ka kasariwa mga kasembreros, no. Mapapasabi na lang ang mga girls, yung girls na iba na mapapasana all ka na lang talaga. So joke lang po mga kasembreros, no. Pero yun talagang
Sobrang ganda ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasombrero, sa kanyang outfit na favorite color ni Tisoy na blue doon sa Rexona fun run niya kahapon. And then ito, next item natin. So nag-post ang admin ni Alden, no, ng mga behind the scene doon sa Vivo V60 nga niya, mga kasombreros. Pero ito po ay matagal na, no. Chinek ko nga, akala ko pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram. So hindi pala. Parang na-repost lang po, no, ng admin ni Sir Alden, mga kasombreros. Tapos yung post ni Sir Alden sa kanyang hindi ito. Akala ko kahapon, hindi matin si Mami Min, no, ng jogging or ng fun run doon sa Rexona. So, matin pala si Mami Min dito, mga kasombreros. Naisip ko ba't wala si Mami Min? Kasi usually pagkaganto talagang support din si Mami Min, mga kasombreros. So, ang cute lang. So, nag-post siya sa kanyang Instagram story. So, ang number ni Mami Min ay 9862. Something like that, mga kasombreros, no? So, natapos din ni Mami Min, mga kasombreros. So, first timer. So, grabe, no? Yung, yung tao dito, yung kanilang ginagawa, no? Ng mga adventures, mga kasombreros, yung Bernardo and Fulkerson family. So, si Daddy Bay endorser, si Mami Min naman ay may mga bagong din. Tinatahak, naging producer na rin siya, no? Ng pelikula ni Zanjo Marudo at saka ni Angelica Panganiban na Neri, no, na ipapalabas ngayong December 25. So yan, sabi nito, for first timer, Bernardo Mim, Rexona PH MM10 Mauler series. So ito po ay pinost din ni Chrysler actually, na ate ni Ma'am Catherine, mga kasombreros, sa kanyang Instagram story. So tapos dito ay hawak-hawak ni Mami Min, no, yung kanyang medal. Happy lang ang lola, no. Ang lola ng Mami at saka Mamita, na sobrang bait. Ngayon, sobrang down to earth din ito ni Mami Min, mga kasombreros. Every time na nag-approach siya sa mga fans, yung Kating talagang sobrang down to earth siya, mga kasombreros. Hindi yung makikitaan ng kayabangan at saka pride, mga kasombreros. Hindi nakapagtataka si Mami Min, si Papa Ted, si Daddy Bay, talagang pinalaki nila ng tama yung kanilang mga anak, mga kasombreros. And then ito, so next item natin, I think last na ito. So ito yung last, mga kasombreros, no. Nag-post dito ang isang admin din ni Ma'am Catherine. Tapos sabi nito ay Catherine's side profile. Tapos yung side view, no, side angle ni Ma'am Catherine, na sobrang tangos ng ilong, and then sobrang ganda, of course, no, ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So para siyang Korean, parang Sandara Park kapag nakatagilid siya. Parang Sandara Park ng isang Latina, mga kasombreros. So sobrang cute lang at sobrang ganda, of course, ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Sige, ito last item pala natin ito, mga kasos. Hindi ko na isama ito, post ni Sir Alden sa kanyang Instagram story yung kanyang reminder about sa ARXV Ultimate Fan Meet, no. Tickets are still available sa na siya, wala nang diamond. So VIP dun sa mga ibang nilang, mga kasombreros. So sabi nito, grab your tickets now, ARXV moving forward, Alden Richards. Tapos yun, nakatag dito ang Myriad Corporation, 01 Myriad Corp Events, and then Alden Richards. So scan to reserve your seats. So sa punta kayo sa sa Instagram Mr. Alden. So search naman po sa Google Chrome, Alden Richards Instagram or IG. Tapos scan nyo yung nyo doon. Yung scan nyo, mga kasombreros, yung QR code para makapagpa-reserve kayo ng seats ninyo, mga kasombreros. So ito pa ay gaganapin, of course, sa Santa Rosa Laguna Multipurpose Complex. So yun siya, mga kasombreros, no. Support natin si Soy T sa kanyang concert or sa kanyang Ultimate Fan Meet, mga kasombreros. Alright, so na sa ating captain items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 24, 2025, Monday na po. Naku, balik trabaho na ang mga nagtatrabaho at balik eskwela ang mga nag-aaral natin, mga kasombreros na mga estudyante.
So, sana po ipakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito ha. Ang title natin ay Dating Patay. Bakit kaya? Ephesians 2 verse 1, "And you He made alive, who were dead in trespasses and sins." So yun pala siya mga kasombraros, no? Binuhay tayo dahil tayo dati ay patay na dahil sa kasalanan. So hindi man na literal or physical na kamatayan, pero spiritually dead mga kasembreros dahil sa ating mga pagkakasala. So nung hindi pa natin tinanggap si Lord Jesus Christ, nung hindi pa dumating si Jesus Christ, nung hindi pa niya tayo tinubos mga kasembreros, we were dead in trespasses, yung kasalanan mga kasembreros. So ito po ay sa lumang tipan, di ba, yung hindi pa dumating si Lord Jesus Christ, ang mga tao ay punong-puno ng kasalanan. So dahil hindi pa nabayaran, no? Hindi pa dumating ang Messiah, hindi pa dumating ang Son of the Living God na si Lord Jesus Christ, at hindi pa niya nabayaran ng full yung kasalanan ng tao. That is why God treated or God considered them dead mga kasombrero sa kanyang harapan. Kung para ka nakakulong, no? Para kang preso. So dahil nakapreso ka, nakakulong ka, ay kailangan mo na magpiyansa. Okay, kailangan ng someone ng ransom, kailangan ng bayaran ng danyos. For example, 20 billion, 30 billion, pero more than that, no, yung halaga ng tao na binayaran ni Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, na yung siningil sa kanya hindi pera no, yung buhay, dugo, at saka yung siya mismo mga kasembreros, in order to show as well kung gaano ka iniibig at sinisinta ng Diyos ang tao, no, kahit na mga makasalanang mortal tayo mga. So ganun po tayo sinisinta, no, talagang iniiro. Grabe yung hindi ko ma-explain mga kasembreros ng mere adjectives or mere words mga kasembreros yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Tayo lang talaga yung nagkukulang. God didn't, God doesn't, and God won't mga kasembreros. The Apostle Paul paints a vivid picture of our spiritual condition before coming to faith in Christ. So after ng ransom, after na mamatay ni Lord Jesus Christ sa krus, ay 'di ba may mga syempre nagkakasala pa ng tao. Pero nung hindi pa natin tinanggap, no, ito yung ating status, ito yung ating spiritual condition. Nung tinanggap natin, kahit sa ngayon, no, kapag hindi natin tinanggap pa si Lord Jesus Christ, we are considered wala kang part na sa kingdom ng Panginoon, and para kang patay mga kasembreros. So hindi kayo tinuturing na pamilya ng Panginoon if you didn't or if you don't accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. So kung ako sa inyo, ay tanggapin po ninyo ang ating Panginoong Diyos na si Lord Jesus Christ mga kasembreros bilang inyong tagapagligtas at Savior mga kasembreros. He uses the stark imagery of being dead in our trespasses and sins. Our souls were similarly devoid of spiritual vitality before encountering the life-giving power of Christ. This verse serves as a powerful reminder of our desperate need for salvation and redemption. So, ang kaluluwa kasi natin, parang nauuhaw yan, hindi lang natin siya parang literal na na-experience or nararamdaman. Ang ating pong physical na thirst, yung pagkauhaw natin physically, kailangan natin ng tubig, parang mapapag 3 days or 1 day or 2 days tayo hindi nakainom ng tubig, di ba? Dry na dry tayo, and uhaw tayo mga kasembreros. So ang ating kaluluwa ay ganun din po, nauuhaw, nagugutom din po yan ng salita ng Panginoon kapag wala kang time sa pagbibiglia. So ganun po siya mga kasembreros. Hindi mo siya literal na ma-experience, pero parang masabi na parang may kulang. Okay? Parang ang dami ko ng pera, ang dami ko ng material things, medyo kompleto na ang buhay, pero bakit parang may kulang? So ganun ang iyong ma-experience mga kasembreros, no? Kasi nga hindi mo ginagawa ang purpose sa buhay. Have you ever felt the weight of your sin and the emptiness of life separated from God? Paul's words in Ephesians 2 verse 1 capture the helplessness and hopelessness that mark our existence without Christ. So, ito yung parang sasabi ko kanina na para kang tigang, para kang empty, para kang parang ang dami mong ginagawa, ang dami namang meron ka, no? Parang salat ka sa mga bagay, pero parang may kulang, no? Ganun siya, mga spiritual emptiness or spiritual dryness yan mga kasembreros. Without Christ, no? Kapag wala si Kristo, sa iyong buhay, sa gitna ng pamilya, sa buhay mo,
everything is useless. Kumaga pa, 2 billion times 0 is equal 0 mga kasembreros. Kahit magkamal ka man ng limpak-limpak na salapi, bilhin mo ng pinakabagong brands ng mga bagamit na gusto mo, magkaroon ka man ng mga material things na dati mo nang inaasam, but without Christ, everything is useless mga kasembreros. It is only through the transformative work of the Holy Spirit that we can separate, or that we can be brought from death to life and darkness, or from darkness to light. This verse invites us to reflect on our own spiritual journey and to marvel, humanga, no? At saka ma-amaze mga kasembreros at the incredible grace and mercy of God in rescuing us from spiritual death. So ito yung siya mga sinabi natin kanina, na spiritually dead tayo mga kasembreros. So pero nung dumating si Jesus Christ ay binuhay niya, no? Yung ating pagkatao mga kasembreros. So napaka-compelling nito, no? Napaka-conveying, and we must be heartfelt in analyzing and reflecting sa verse na you were dead, patay na tayo dati mga kasembreros. Although hindi ito tumutukoy, no, sa physical death mga kasembreros, this was a separation from God spiritually. Yung wala kang panahon sa pagbabasa ng Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang ng kanyang kalooban mga kasembreros. So yun siya mga kasembreros. So sa ating sabi dito, Ephesians 2:1 is a powerful reminder of our need for God's grace and the transformative power of His love. So sa pag-ibig pala ng Panginoon, di ba? Hindi ba tayo na-amaze na dinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na hindi kayang gawin ng tao, and in the first place, hindi naman worthy ang tao. Kumaga pa yung buhay ng tao, kahit billion-billion pa ang katayin or billion-billion pa ang ialay mga kasembreros na magpapako sa krus, ay hindi po sasapat sa nag-iisang. Kasi siya lang yung siya lang yung walang bahid ng mancha, siya lang yung walang bahid ng dumi, ng kasalanan mga kasembreros from the very beginning, no? Kasi ang tao sa time ni Adam and Eve talaga nagkasala ng tao, no? So ganun siya mga kasembreros. Ang Diyos lamang yung lahi niya walang sakit, walang bahid ng mansya, walang bahid ng kasalanan. Ang tao, may original sin na tayo, may original tayong kasalanan, so kung kaya hindi na tayo sa pinaka-nanay at tatay pala natin na sina Adan at Eva, ay meron na tayong kasalanang namana. So yun siya, inherited sin mga kasembreros. So only Jesus Christ then was worthy na ialay mga kasembreros sa para sa ating mga kasalanan. So sa ating final thought, our spiritual death is a result of following the ways of the world and the ruler of the kingdom of the air, who is Satan, no? So yun siya. Kapag ang tao ay sinusunod si Satan, so spiritually dead tayo mga kasembreros. We distance ourselves from God and fall deeper into spiritual death by living according to the ways of this world and being influenced by the evil forces around us. Our disobedience and rebellion against God's commands lead us away from the source of life and light, resulting in spiritual death. So yun siya, no? So we have to remember, we have to compare yung ating buhay, yung ating pamilya bilang isang bustling city. Yung sobrang busy ba, no, na city or na lugar mga kasembreros. Punong-puno ng mga trabaho, pamilya, yung walang katapusang demand ng trabaho, demand ng eskwelahan, demand sa pamilya, sa loob ng tahanan, luto dito, kain na naman, luto na naman, tulog, gising, trabaho. So parang routine natin ng ganun mga customers. But we have to deep down, ano nga ba yung priorities natin at saka potholes ng ating kasalanan, no? Yun siya mga kasembreros. Yung mga potholes ng kasalanan, yun sila yung yung tao dito, yung nagsa-slow down ng ating paglago sa pananampalataya sa Panginoon. So just like clearing out a cluttered inbox, it's time to clean up your heart. Turn away from what's holding you back and embrace the grace waiting for you. Will you make a moment today to surrender those burdens to God? So yun siya ang tanong dito. Magkakaroon ba tayo ng panahon para sa Panginoon, no? Na talaga maglalaan tayo ng oras, kasi ang oras ay biyaya ng Panginoon. It's a gift from God. Therefore, dapat lamang na bigyan din natin siya mga kasi hindi nagmamakaawa ang Panginoon, ha? Na bigyan natin siya ng oras. It's a command. Pero pag hindi mo naman ginawa,
So, may consequences. Pag ginawa mo naman, may blessings. So, simple as that. So, doon tayo sa blessings, mga kasambreros, no? Para mas fulfilling at punong-puno ng purpose at ligaya ang buhay. Alright, salamat sa ating Word of God, ha? Nawa po, ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and panahon talaga sa pagbabasa ng Biblia. In the mighty name of Jesus we pray, Amen and Amen. See you sa next time, mga kasambreros. Paalam po. Love you.